Nata 201. Akala nila ay magkarelasyon sina Hilda at Jared. Sinong mag-aakalang mag-asawa si Jared at ang direktor ng kumpanya? Sa sandaling iyon, nakayuko si Hilda habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Napatingin si Jared sa lahat ng nasa sales department. At agad na umiwas ng tingin ang lahat. Samantala, pinakanakababa ang ulo ni Zane. Sa katunayan, nais niyang magkaroon ng isang butas sa lupa kung saan maaari niyang ibaon ang sarili. Zane, nararamdaman mo ba na hindi ako karapat-dapat sa posisyong ito? Kanina lang, hindi mo ba ako sinubukang itaboy dito? Tumingin si Jared kay Zane. Nagtatanong na ng asar. Natigilan si Zane. Ginoo, pagkakataon. Karapat-dapat ka. Tamang-tama ang posisyong ito para sa iyo, sa kabaligtaran. Pakiramdam ko ang iyong kasalukuyang posisyon ng manager ay hindi angkop para sa iyo. Mr. Carlson, sa sinabi ni Jared, tumingin si Zane sa kanya na may nakakaawang ekspresyon at mabilis na humingi ng tawad. Mr. Pagkakataon, mali ang pagtingin ko sa iyo. Ako ay isang tanga. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Nagsumikap ako ng husto sa kumpanyang ito sa loob ng maraming taon para umangat sa aking kasalukuyang posisyon bilang manager, bigyan ka ng pagkakataon. Ngumisi si Jared. Kanina lang, noong tatanggalin mo ako, naisipan mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Sa pagkakataong iyon ay lalong nanginig ang buong katawan ni Zane. At tila ba may mga salitang bamara sa kanyang lalamunan. Inaanunsyo ko na ikaw, Mr. Zane Carlson, ay tinanggal sa posisyon ng Sales Department Manager. Simula ngayon, hindi ka na staff ng kumpanyang ito, malakas na deklara ni Jared. Ginoo, pagkakataon, mangyaring huwag, hindi, sigaw ni Zane na parang nabaliw. Tapos, tumingin siya kay Josephine. Josephine, tulungan mo ako, ayokong matanggal sa trabaho. Napatingin si Josephine sa nakakaawa na ekspresyon ni Zane at napakagatlabi. Lumingon siya kay Jared. Jared, pwede bang, nang hindi na hinintay na matapos ang pagsasalita ni Josephine? Winigayway ni Jared ang kanyang kamay at sumabad. Let me show you something. Kung gusto mo pa ring magmakaawa sa ngalan niya pagkatapos mong makita ito. Ipapangako ko sa iyo, maya-maya. Binuksan ni Jared ang slide projector sa conference room. At ibinaling ng lahat ang atensyon sa puting screen. Sabik na makita kung ano ang gusto niya. Upang ipakita kay Maria. Nang buksan niya ang slide projector, lumabas ang mga larawan ni Zane kasama ang iba pang mga babae. May ilang tahasang chat messages din. Na nagpasindik sandali kay Maria. Pagtingin sa mga litrato niya, napatulala si Zane. Pagkatapos, tulad ng isang baliw, sinubukan niyang basagin ang projector. Ito ay peking lahat. Fake! Pinabagsak ni Jared si Zane sa sahig gamit ang isang sipa at pinananatili siya doon sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya. Samantala, nagpatuloy ang projector sa pagpapakita ng higit pang mga larawan. Ang mga huling larawan ay nagpakita ng pagiging intimate ni Zane kay Lydia. Muntik nang mahulog si Maria sa kanyang upuan na para bang nataman siya ng pisikal na suntok. Buti na lang at mabilis na nag-react si Hilda at napastede siya. Nang mga sandaling iyon, kahit na isa siyang kasabwat na babae, hindi mapigilan ni Lydia na mamula habang tinitingnan ang sarili sa screen. Goodness gracious! Palagi kong iniisip na si Lydia ay matalik na kaibigan ni Maria, hindi ko akalain na gagawa siya ng ganito. Napakawalan Gia. Mula sa mga pagpapakita, hindi namin alam kung ano ang agenda ng sinuman. Hindi katakataka na si Lydia ay gumugol ng maraming oras kay Maria. May lihim siyang motibo. Ha! Kinamumuhian ko ang ganitong uri ng mga karakter. Walang hiya, nagulat ang lahat. At sinimulan nila siyang punahin. Sa harap ng gayong pagsalakay, halos mabalisa si Lydia. Pinatay ni Jared ang projector pagkatapos niyang ipakita ang mga slide. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maria at nagtanong. Gusto mo pa bang magmakaawa in behalf of Zane? Sinabi ko na sa iyo noon na hindi siya bagay para sa iyo, nanatili roon si Maria nang hindi gumagalaw ng ilang sandali.
Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad patungo kay Lydia. Maria, Maria, makinig ka sa akin. Inaakit ako ni Zane. Siya ang nanligaw sa akin. Sa katunayan, inalok niya ako ng pera, ginawa ni Lydia ang lahat para sisihin si Zane. Chapter 202, Lydia. Walang hiya ka kasi nanligaw ka sa akin. Gusto mong tulungan kitang umakyat sa kumpanya. Kaya nagkunwari kang lasing at pinabalik kita sa kwarto mo. Tapos hinubad mo yung damit ko. UB***, naipit sa sahig ni Jared. Napasigaw na lang si Zane kay Lydia. Nang makita ito, itinaas ni Jared ang kanyang paa. Kasunod yun ay agad na tumalon si Zane at sumugod kay Lydia. Mariin niyang sinampal si Lydia sa pisngi nito. Tinakpe ni Lydia ang mukha gamit ang kamay at pinandilatan si Zane. Zane! You are mabag. Sinabi mo sa akin na ako lang ang mahal mo at kasama mo si Maria dahil lang sa mayaman niyang pamilya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng relasyon sa napakaraming iba pang mga babae, sa sobrang pagkadismaya. Nagsimulang makipag-away si Lydia kay Zane. Ilang sandali lang ay punit-punit na ang kanilang mga damit at napuno ng dugo ang mukha ni Zane. Mga security guard. Pakialis ang dalawang ito sa aming lugar. Pagod na tiningnan ni Josephine ang pangit na eksena at tinawag ang mga security guard na kunin sila. Sumugod ang ilang security guard. Handang kunin ang dalawang manggugulo. Maria, nagkamali ako. Nagkamali ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, ayaw umalis ni Zane. At hinawakan niya ang paa ni Maria. Ayaw bumitaw. Naiinis na tumingin sa kanya si Maria at sinipa siya ng paa. Sinubukan ni Zane na gumapang pabalik. Ngunit kalaunan ay tinaladkad siya ng mga security guard. Bakit? Bakit? Hindi ako madaling sumuko, sigaw ni Zane. Ngunit walang naawa sa kanya. Parehong kinaladkad sina Zane at Lydia matapos matanggal sa trabaho. Ang lahat ng iba sa departamento ng pagbebenta ay nasa suspense. Kung tutuusin, kinukutya na nilang lahat si Jared noon para makakuri ng favor kay Zane. Sinulyapan ni Jared ang lahat at sinabing, sa ngayon, kulang pa rin ang kumpanya ng general manager. Kaya itong posisyon ay ibibigay kay Maria. Sa posisyon naman ng sales manager, si Hilda ang papalit. Sana magkatrabaho kayong dalawa at maging asset ng kumpanya. Sa sinabi ni Jared, nagpalakpakan ng malakas ang buong sales department. Nagulat si Maria. Naisip niya na kahit na hindi siya sisihin o parusahan ni Jared, hindi niya ito bibigyan ng posisyon na mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang saloobin sa kanya ay hindi kaaya-aya sa simula. Halos hindi siya makapaniwala na gagawin siya nitong general manager. Maria, dali. Salamat Mr. Chance para sa pagkakataong ito. May isang tao sa departamento ang nag-udyok kay Maria. Natigilan si Maria at lumingon kay Jared. Jared, hindi. Ang ibig kong sabihin. Mr. Chance, salamat. Ipinapangako kong magsisikap ako. Nang matapos siyang magpasalamat ni Maria ay hinailan niya si Hilda na nasa tabi niya. Hilda, magpasalamat ka agad kay Mr. Chance, walang ekspresyon sa mukha. Tumingin si Hilda kay Jared. Salamat, Mr. Chance, sa pagtingin sa ekspresyon ni Hilda. Naramdaman ni Jared na lumubog ang kanyang puso. Gayunpaman, alam niya na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na maaaring pilitin. Nananatili ang posisyon ng lahat ng iba. Bumalik ka na sa trabaho, hindi sinisi ni Jared ang sinuman sa mga tauhan. Kaya lahat sila ay lubos na gumaan ang loob at nagpapasalamat. Nang umalis ang lahat, napatingin si Jared sa papaalis na figure ni Hilda. Gusto niyang maabutin siya at magbigay ng ilang paliwanag. Gayunpaman, nasa malapit si Josephine. Kaya hindi niya ginawa. Sige lang. Minsan, magandang gawing malinaw ang mga bagay-bagay. Aalis na rin ako, sa pagkakataong iyon. Tumayo si Josephine at umalis. Naabutan ni Jared si Hilda at hiniling na makausap ito. Hilda, ang totoo ay nakababatang kapatid na ang tingin ko sa iyo noon pa man. Hindi ko na sinubukang iligaw ka. Gayunpaman, may mga hindi pagkakaunawaan ang aking mga magulang kay Josephine.
Kaya tumahimik ako tungkol dito, hindi intensyon ni Jared na itago ang katotohanan. Jared, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ito ay isang panig na relasyon mula sa simula. Ang galing mo ngayon. At bata pa ako. Sa hinaharap, siguradong may mas angkop na maging nobyo ko, pagkasabi noon. Sinubukan ni Hilda ang lahat na maglagay ng ngiti sa kanyang mukha. Oo. Sigurado akong makakahanap ka ng taong angkop para sa iyo. Tumango si Jared. Kabanata 203 sa isang kisap mata. 2 araw na ang lumipas. Walang pakialam si Jared sa pagiging direktor. Noon pa man ay gusto na niyang humanap ng pagkakataon para ipaliwanag ang mga bagay kay Josephine sa kanyang mga magulang. Kung papayag ang kanyang mga magulang na tumira siya sa Dragon Bay, mapapabilis niya ang kanyang pagsasanay. Nakatira sa kasalukuyang lugar. Hindi niya matrace ang anumang espiritual na enerhiya. At hindi niya nagawang isagawa ang kanyang cultivation. Gayunpaman, nang makita kung paano masayang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang at ng ina ni Hilda. Si Chloe. Ang mga bagay tungkol sa kanya at kay Hilda. Hindi napigilan ni Jared ang kanyang sarili na durugan ang kanilang kaligayahan. Sa hapon, tinawagan ni Gary si Jared sa telepono. Sinabi nito sa kanya na lumipat si Hilda at ang buong pamilya nito. Nang makuha ni Jared ang balita, nabigla siya. Agad siyang nagmaneho pa uwi. Nakita na lamang niyang nakalock at bakante ang tahanan ni Hilda. Samantala, may hawak na sulat si Gary. Jared, ito ang sulat ni Hilda sa iyo. Pagkatapos ay ibinigay ni Gary ang sulat sa kanya. Kaya, binuksan ni Jared ang sulat at nagsimulang magbasa. Wala na pala kasing gana si Hilda na tumira rito dahil hindi niya kayang harapin si Jared araw-araw. Kaya naman, nagpasya siyang dalhin ang kanyang ina sa ibang lugar kung saan may mga kamag-anak sila. Bukod dito, ipinaliwanag din ni Hilda sa mga magulang ni Jared ang nangyari sa pagitan nila ni Josephine. Naikuyom ni Jared ang kanyang mga kamao pagkatapos basahin ang sulat. Ayokong masaktan si Hilda kahit kailan. Marahil, ito ang pinakamahusay na paraan upang tapusin ang usapin. Kung nanatili siya na nangangahulugan na patuloy kaming magkikita araw-araw, maaaring mahirap para sa kanya. Nakakaawa namang bata si Hilda. Nakakalungkot lang na pareho kayong hindi nakatadhana. Bamantong hininga si Hana. Obviously, alam niya ang laman ng sulat. Jared, bakit hindi mo sinabi sa amin? Kung magsisimula kang makipagrelasyon kay Josephine, wala kaming tutol ng nanay mo. Hanggat siya ay tapat, hindi mahalaga kung ano ang kanyang katayuan. Nag-aalala lang kami na baka madaya ka. Ngayong gabi, anyayahan siya sa aming tahanan para sa hapunan. Kailangan naming mag-sorry sa kanya ng mama mo. Dahil sa mabuting intensyon, pinahiram niya kami ng bahay. At napagkamalan namin siya, sabi ni Gary. Tama iyan. Mali kaming dalawa ng papa mo na makinig ng chismis. Pinahiram niya kami ng napakagandang tirahan. Paano siya magiging manloloko? Ngayon, hindi maganda na napagkamalan natin siya. Dapat mo siyang imbitahan para sa hapunan. Para makahingi ako ng tawad sa kanya ng formal. Bilang isang mayamang babae, hindi niya kami hinamak sa pagiging mahirap. Sa halip, napagkamalan namin ang kanyang kabaitan bilang isang hidden agenda. Puno ng pagsisisi si Hana habang kinakausap niya si Jared. Lahat tama. I'll get her to come over tonight. Tumango si Jared. Kinagabihan, tuwang-tuwa si Josephine nang makarating siya sa bahay ni Jared. Siya ay nagdala ng napakaraming regalo. At ang mga pagkakataon ay naghanda ng isang masaganang hapunan. Matapos makaupo ang lahat sa hapagkainan, kinausap ni Josephine sina Gary at Hana. Ginoo, at Mrs. Chance, sa tingin ko ay mas mabuting lumipat ka sa Dragon Bay. Kung tutuusin, mas maganda ang atmosphere at air quality doon. Nanatiling tahimik si Gary habang tumugon si Hana. Josephine, gagawin namin ang sinasabi mo. Simula ngayon, kami na ng asawa ko ang makikinig sa iyo at hindi sa iba. Nakakaramdam pa rin si Hana ng kakilakilabot sa paniniwala sa chismis na narinig niya mula sa iba at napagkamalan ang magandang intensyon ni Josephine na may lihim na motibo. Malaki, pwede ka nang lumipat doon bukas, tuwang-tuwang sabi ni Josephine.
Nang makitang pumayag ang kanyang mga magulang na lumipat sa Dragon Bay. Gamaan ang pakiramdam ni Jared. Sa wakas, malilinang niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na matagal nang naantala. Kinaumagahan, kinuha ni Jared ang kanyang mga magulang at bumalik sa Dragon Bay. Naramdaman ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng burol ng Dragon Bay. Hindi na siya makapaghintay na maupo at mag-cultivate kaagad. Noong tanghali, tinawagan ni Josephine si Jared. Sinabing may dapat talakayin sa kanya si Walter tungkol sa espiritual na brush. Tuwang-tuwa si Jared matapos matanggap ang tawag. Hanggat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa espiritual na brush. May pag-asa na pagalingin ang mga mata ng kanyang ina. Nagmamadaling tinungo ni Jared ang tirahan ni Sullivan. Samantala, gusto rin siyang makita ni Tommy kaya iisang destinasyon ang tinungo ng dalawa. Kabanata 204 nang makilala ni Jared si Walter pagkarating sa tirahan ng Sullivan. Tinanong niya kaagad, Mr. Grange, nakabalik na ba si Abbot Erasmus? Tumanggaw si Walter bilang tugon. Oo, bumalik si Abbot Erasmus, Ginoo, Grange. Pakisuyo, dalhin mo ako doon para makita siya kaagad. Hindi na makapaghintay si Jared ng isa pang segundo. Ginoo, malamang, nakabalik na nga si Abbot Erasmus. Pero, mukhang nasa dilema si Walter. Ginoo, Grange, tapat ka lang sa akin. Kung pera, makakaipon ako ng pondo, sabi ni Jared. Ginoo, Grange, kahit ano pa ang presyo, sabihin mo lang sa amin. Ang espiritual na brush at cinnabar rosary na iyon ay mga kinakailangang bagay para sa pagpapagaling sa mga mata ni Mrs. Chance. Hindi siya gagaling kung wala sila. Sa sandaling iyon, nagsalita si Josephine. Alam niya kung ano ang gusto ni Jared sa dalawang bagay na iyon. Nang ibigay niya sa kanya ang race eta, nakalista doon ang mga iyon. At talagang maingat niyang hinanap ang mga iyon. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa katunayan, nag-alok pa siya ng pabuya. Ngunit ang mga bagay na iyon ay bihira at mahirap makuha. Umiling si Walter. Ginoo, malamang, hindi pera ang gusto ni Abbot Erasmus. Ang pera ay walang kahalagahan sa mga nag-alay ng kanilang buhay sa kanilang espiritual na paniniwala. Si Abbot Erasmus ay may anak na babae na may malubhang karamdaman. Marami na silang kilalang doktor. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakatulong sa kanya. Kaya, Mr. Chance, umaasa siyang mapapagaling mo siya gamit ang spiritual brush at ang cinnabar rosary. Agad na naintindihan ni Jared. Dapat ay sinabi ni Walter kay Abbot Erasmus ang tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling. Iyon lang siguro ang dahilan kung bakit naisip ni Erasmus na iyon ang kondisyon para sa pagpapahiram ng mga mahahalagang bagay na iyon. Tiwala si Jared na mapapagaling niya ang sinuman basta't hindi sila namamatay sa katandaan o organ failure. Ginoo, Grange, ano ang dinaranas ng anak ni Abbot Erasmus? Tanong ni Jared. Hindi ko alam sigurado. Kahit na, malinaw na siya ay palaging mahina mula noong siya ay bata. At ang kanyang katawan ay mahina at malamig na parang isang taong nakalubog sa yelo. Siya ay natutulog na may maraming kumot araw-araw. Ngunit walang gumagana sa buong taon. Humingi sila ng tulong sa maraming doktor sa maraming lugar. Ngunit walang saysay ang kanilang mga pagsisikap. Kamakailan, naglakbay sila sa isang malayong lupain upang magpagamot. Ngunit hindi ito nagbunga. Para sa kanyang anak na babae. Si Abbot Erasmus ay nag-post pa ng mga medikal na abiso sa mga monasteryo at nagbigay sa kawang gawa sa pag-asang makaipon ng mga merito upang mapabuti ang kalusugan ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng pagpapabuti pagkatapos ng maraming taon. Paliwanag ni Walter, ang kanyang katawan ay malamig na parang nakalubog sa yelo. Bahagyang nakaawang ang labi ni Jared na parang tinamaan ng iniisip. Pagkatapos, sinabi niya kay Walter, Mr. Grange, mangyaring dalhin kami doon. Kaya kung gamutin ang anak ni Abbot Erasmus, ayaw nang maghintay pa ni Jared. Gusto lang niyang humiram ng spiritual brush at cinnabar rosary para gumaling ang mga mata ng kanyang ina. Sure,
Aalis na tayo ngayon din. Tumango si Walter. Kasunod nito, dalawang sasakyan ang umalis sa Glamour Hotel at naglakbay patungong Lagrange Monastery. Ang monasteryo ay matatagpuan sa Lagrange Mountain, ang pinakamalaking bundok sa Jazona. Ang bundok ay napakataas at may masukal na kagubatan. May mga bulong-bulungan na may lumitaw na mga diwata upang tumulong sa mga naliligaw doon. Kaya itinayo ng mga tao ang Lagrange Monastery sa bundok. Ang daan paakyat sa Lagrange Monastery ay mahaba at paliko-liko. Sa katunayan, ito ay isang mapanganib na paglalakbay. Gayunpaman, ito ay naging tanyag. At maraming mga bisita ang nagpunta upang manalangin para sa mga pagpapala. Ginoo, pagkakataon, kailangan nating umakyat sa bundok. Sa paanan ng Lagrange Mountain, umalangaw-ngaw ang boses ni Walter. Tara na, tumango si Jared. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Jared ang tungkol sa Lagrange Monastery. Ngunit hindi pa siya nakabisita doon. Nanatili si Luca upang bantayan ang mga sasakyan habang sina Jared, Walter, Tommy, William, at Josephine ay nagsimulang maglakad paitaas. Sa pagdating ni Jared, hindi nanganganib ang kaligtasan ni Walter. Kaya hindi na kinailangan pang sumama ni Luca para protektahan siya. Nakatingin sa mga luntiang puno at sa polikulikong kalsada sa bundok. Tuwang-tuwa si Josephine kaya patuloy siyang tumakbo at huminto. Paminsan-minsan, siya ay sumisigaw ng masaya. Josephine, kung patuloy mong gagawin ito, mapapagod ka bago tayo makarating sa tuktok. Paalala ni William, sa simula ng pag-akyat, ang isang tao ay nasa sabik habang ang isang adrenaline pump. Maya-maya pa'y gumapang ang pagod habang nawawala ang excitement. Kaya, ito ay mahalaga upang makatipid ng enerhiya mula pa sa simula. Ayos lang ako. Sagot ni Josephine. Ang mga salita ni William ay nabibingi. At wala siyang magagawa, nagpost pa si Abbot Erasmus ng mga medikal na abiso sa mga monasteryo at nagbigay sa kawang gawa sa pag-asang makaipon ng mga merito upang mapabuti ang kalusugan ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng pagpapabuti pagkatapos ng maraming taon. Paliwanag ni Walter, ang kanyang katawan ay malamig na parang nakalubog sa yelo. Bahagyang nakaawang ang labi ni Jared na parang tinamaan ng iniisip. Pagkatapos, sinabi niya kay Walter, Mr. Grange, mangyaring dalhin kami doon. Kaya kung gamutin ang anak ni Abbot Erasmus, ayaw nang maghintay pa ni Jared. Gusto lang niyang humiram ng spiritual brush at sinabar rosary para gumaling ang mga mata ng kanyang ina. Sure, aalis na tayo ngayon din. Tumango si Walter. Kasunod nito, dalawang sasakyan ang umalis sa Glamour Hotel at naglakbay patungong Lagrange Monastery. Ang monasteryo ay matatagpuan sa Lagrange Mountain, ang pinakamalaking bundok sa Jazona. Ang bundok ay napakataas at may masukal na kagubatan. May mga bulong-bulungan na may lumitaw na mga diwata upang tumulong sa mga naliligaw doon. Kaya itinayo ng mga tao ang Lagrange Monastery sa bundok. Ang daan paakyat sa Lagrange Monastery ay mahaba at paliko-liko. Sa katunayan, ito ay isang mapanganib na paglalakbay. Gayunpaman, ito ay naging tanyag, at maraming mga bisita ang nagpunta upang manalangin para sa mga pagpapala. Ginoo, pagkakataon, kailangan nating umakyat sa bundok. Sa paanan ng Lagrange Mountain, umalangaw-ngaw ang boses ni Walter. Tara na, tumango si Jared. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Jared ang tungkol sa Lagrange Monastery. Ngunit hindi pa siya nakabisita doon. Nanatili si Luca upang bantayan ang mga sasakyan habang sina Jared, Walter, Tommy, William, at Josephine ay nagsimulang maglakad paitaas. Sa pagdating ni Jared, hindi nanganganib ang kaligtasan ni Walter. Kaya hindi na kinailangan pang sumama ni Luca para protektahan siya. Nakatingin sa mga luntiang puno at sa polikulikong kalsada sa bundok. Tuwang-tuwa si Josephine kaya patuloy siyang tumakbo at huminto. Paminsan-minsan, siya ay sumisigaw ng masaya. Josephine, kung patuloy mong gagawin ito, mapapagod ka bago tayo makarating sa tuktok. Paalala ni William, sa simula ng pag-akyat, ang isang tao ay nasa sabik habang ang isang adrenaline pump.
Maya-maya pa'y gumapang ang pagod habang nawawala ang excitement. Kaya, ito ay mahalaga upang makatipid ng enerhiya mula pa sa simula. Ayos lang ako, sagot ni Josephine. Ang mga salita ni William ay nabibingi. At wala siyang magagawa, nag-post pa si Abbot Erasmus ng mga medikal na abiso sa mga monasteryo at nagbigay sa kawang gawa sa pag-asang makaipon ng mga merito upang mapabuti ang kalusugan ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng pagpapabuti pagkatapos ng maraming taon. Paliwanag ni Walter, ang kanyang katawan ay malamig na parang nakalubog sa yelo. Bahagyang nakaawang ang labi ni Jared na parang tinamaan ng iniisip. Pagkatapos, sinabi niya kay Walter, Mr. Grange, mangyaring dalhin kami doon. Kaya kung gamutin ang anak ni Abbot Erasmus, ayaw nang maghintay pa ni Jared. Gusto lang niyang humiram ng spiritual brush at sinabar rosary para gumaling ang mga mata ng kanyang ina. Sure, aalis na tayo ngayon din. Tumango si Walter. Kasunod nito, dalawang sasakyan ang umalis sa Glamour Hotel at naglakbay patungong Lagrange Monastery. Ang monasteryo ay matatagpuan sa Lagrange Mountain, ang pinakamalaking bundok sa Jazona. Ang bundok ay napakataas at may masukal na kagubatan. May mga bulong-bulungan na may lumitaw na mga diwata upang tumulong sa mga naliligaw doon. Kaya itinayo ng mga tao ang Lagrange Monastery sa bundok. Ang daan paakyat sa Lagrange Monastery ay mahaba at paliko-liko. Sa katunayan, ito ay isang mapanganib na paglalakbay. Gayunpaman, ito ay naging tanyag, at maraming mga bisita ang nagpunta upang manalangin para sa mga pagpapala. Ginoo, pagkakataon, kailangan nating umakyat sa bundok. Sa paanan ng Lagrange Mountain, umalangaw-ngaw ang boses ni Walter. Tara na, tumango si Jared. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Jared ang tungkol sa Lagrange Monastery. Ngunit hindi pa siya nakabisita doon. Nanatili si Luca upang bantayan ang mga sasakyan habang sina Jared, Walter, Tommy, William, at Josephine ay nagsimulang maglakad paitaas. Sa pagdating ni Jared, hindi nanganganib ang kaligtasan ni Walter. Kaya hindi na kinailangan pang sumama ni Luca para protektahan siya. Nakatingin sa mga luntiang puno at sa poliko-likong kalsada sa bundok. Tuwang-tuwa si Josephine kaya patuloy siyang tumakbo at huminto. Paminsan-minsan, siya ay sumisigaw ng masaya. Josephine, kung patuloy mong gagawin ito, mapapagod ka bago tayo makarating sa tuktok. Paalala ni William. Sa simula ng pag-akyat, ang isang tao ay nasa sabik habang ang isang adrenaline pump. Maya-maya pa'y gumapang ang pagod habang nawawala ang excitement. Kaya, ito ay mahalaga upang makatipid ng enerhiya mula pa sa simula. Ayos lang ako, sagot ni Josephine. Ang mga salita ni William ay nabibingi. At wala siyang magagawa, kaya ang mga tao ay nagtayo ng Lagrange Monastery sa bundok. Ang daan paakyat sa Lagrange Monastery ay mahaba at paliko-liko. Sa katunayan, ito ay isang mapanganib na paglalakbay. Gayunpaman, ito ay naging tanyag, at maraming mga bisita ang nagpunta upang manalangin para sa mga pagpapala. Ginoo, pagkakataon, kailangan nating umakyat sa bundok. Sa paanan ng Lagrange Mountain, umalangaw-ngaw ang boses ni Walter. Tara na, tumango si Jared. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Jared ang tungkol sa Lagrange Monastery. Ngunit hindi pa siya nakabisita doon. Nanatili si Luca upang bantayan ang mga sasakyan habang sina Jared, Walter, Tommy, William, at Josephine ay nagsimulang maglakad paitaas. Sa pagdating ni Jared, hindi nanganganib ang kaligtasan ni Walter. Kaya hindi na kinailangan pang sumama ni Luca para protektahan siya. Nakatingin sa mga luntiang puno at sa poliko-likong kalsada sa bundok. Tuwang-tuwa si Josephine kaya patuloy siyang tumakbo at huminto. Paminsan-minsan, siya ay sumisigaw ng masaya. Josephine, kung patuloy mong gagawin ito, mapapagod ka bago tayo makarating sa tuktok. Paalala ni William. Sa simula ng pag-akyat, ang isang tao ay nasa sabik habang ang isang adrenaline pump. Maya-maya pa'y gumapang ang pagod habang nawawala ang excitement. Kaya, ito ay mahalaga upang makatipid ng enerhiya mula pa sa simula. Ayos lang ako,
Sagot ni Josephine. Ang mga salita ni William ay nabibingi. At wala siyang magagawa, kaya ang mga tao ay nagtayo ng Lagrange Monastery sa bundok. Ang daan paakyat sa Lagrange Monastery ay mahaba at paliko-liko. Sa katunayan, ito ay isang mapanganib na paglalakbay. Gayunpaman, ito ay naging tanyag, at maraming mga bisita ang nagpunta upang manalangin para sa mga pagpapala. Ginoo, pagkakataon, kailangan nating umakyat sa bundok. Sa paanan ng Lagrange Mountain. Umalangaw-ngaw ang boses ni Walter. Tara na, tumanggo si Jared. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Jared ang tungkol sa Lagrange Monastery. Ngunit hindi pa siya nakabisita doon. Nanatili si Luca upang bantayan ang mga sasakyan habang sina Jared, Walter, Tommy, William, at Josephine ay nagsimulang maglakad paitaas. Sa pagdating ni Jared, hindi nanganganib ang kaligtasan ni Walter. Kaya hindi na kinailangan pang sumama ni Luca para protektahan siya. Nakatingin sa mga luntiang puno at sa polikulikong kalsada sa bundok. Tuwang-tuwa si Josephine kaya patuloy siyang tumakbo at huminto. Paminsan-minsan, siya ay sumisigaw ng masaya. Josephine, kung patuloy mong gagawin ito, mapapagod ka bago tayo makarating sa tuktok. Paalala ni William. Sa simula ng pag-akyat, ang isang tao ay nasa sabik habang ang isang adrenaline pump. Maya-maya pa'y gumapang ang pagod habang nawawala ang excitement. Kaya, ito ay mahalaga upang makatipid ng enerhiya mula pa sa simula. Ayos lang ako, sagot ni Josephine. Ang mga salita ni William ay nabibingi. At wala siyang magagawa. Kabanata 205 Leonidas dahil hapon na. Makatuwiran na mas maraming turista ang bababa sa halip na paakyat. Gayunpaman, habang umaakyat si Jared at ang iba pa, nakita nila ang maraming tao na nagmamadali patungo sa tuktok ng bundok. Nag-uusap ang mga turista habang nagmamadali silang sumabay. Bilisan mo, narinig ko na ang senior ni Abbot Erasmus, si Leonidas, ay bumibisita sa Lagrange Monastery. Siya ay isang alamat, at ang kanyang mga kakayahan ay kilala sa lahat ng dako. Dapat tayong magmadali para magkaroon tayo ng pagkakataong makilala siya. Ang sabi-sabi noong huling pagpunta niya rito. Pumayag lang si Leonidas na makipagkita sa 10 tao. Ang isa sa kanila ay mag-asawang hindi nakapagbuntis ng mahigit 10 taon. Gayunpaman, nang sumunod na taon pagkatapos nilang makilala siya, nagkaroon sila ng isang sanggol. Iyan lang ba? May nagsabi sa akin na pinagaling ni Leonidas ang isang lalaking paralisado sa buong buhay niya. Hindi ako makapaniwala na baka magkaroon kami ng pagkakataong makilala siya. Halika na, kailangan nating bilasan. Narinig ko sa pamamagitan ng ubasan na ang layunin ng kanyang pagbisita sa pagkakataong ito ay pagalingin ang anak ni Abbot Erasmus. May dala pa siyang mahiwagang bagay. Matapos marinig ang mga pananalitang iyon, sa wakas ay naunawaan ni Jared ang dahilan ng karamihan sa oras na iyon. Ipinaliwanag ni Walter kay Jared. Si Leonidas ay nakatatanda ni Abbot Erasmus. Dati siyang pinuno ng Lagrange Monastery. Matapos ibigay ang posisyon kay Abbot Erasmus, nagsimula si Leonidas sa kanyang mga paglalakbay. Bumalik siya minsan noong nakaraang taon upang gamutin ang anak ni Abbot Erasmus. Nakalulungkot, hindi ito gumana. At umalis siya muli pagkatapos. Iyon siguro ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pagkakataong ito. Nako, hindi mangyayari iyon. Kailangan na nating magmadali. Kung nagawa niyang pagalingin siya, hindi natin makukuha ang spiritual brush at cinnabar rosary. Nag-aalalang sabi ni Josephine nang marinig iyon. Sa pag-aakalang may kabuluhan ang kanyang mga salita, binilisan ng lahat ang kanilang lakad. Si Jared lang ang nanatiling kalmado. Ngumiti siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi niya siya mapapagaling." "Paano mo nalaman iyon?" tanong ni Josephine na nakatingin sa kanya nang nagtatanong. "Magtiwala ka sa akin. You'll see." Sagot ni Jared na may kasamang misteryosong ngiti nang hindi na nagpapaliwanag pa. Nang nasa kalagitnaan na sila, nagsimulang bumagal si Josephine. Pinupunasan ng pawis ang kanyang noo. At halos naghahabol siya ng hangin. Sa wakas, bumagsak siya sa isang bato sa gilid. Pagod at hingal. "Hindi ko na kaya.
Kailangan kong magpahinga saglit. Halos hindi makagalaw ang mga paa ko. Anong sinabi ko sa'yo kanina? Ayaw mong makinig sa akin. Pero nagsisi ka ngayon. Di ba? Saway ni William. Gayunpaman. Ano man ang sinabi ni William. Hindi na makalakad pa si Josephine. Masasabi ni Jared na walang lakas si Josephine para ipagpatuloy ang pag-akyat sandali. Magkagayunman. Hindi pa rin sila tumigil at maghintay sa kanya. Kaya naman, lumingon siya kay Walter at iminungkahi. Bakit hindi na kayo magpatuloy? I'll stay with Josephine. And we'll catch up with you later. Tumango si Walter. Magandang ideya. Mauuna na ako para masiguradong maayos na ang lahat at ipaalam kay Abbot Erasmus na dumating na tayo. Matapos sumulyap kay Josephine na may bahagyang ngiti, nilinggan ni William si Jared at sinabing, iiwan ko si Josephine sa iyong mga kamay. Kung gayon, dahil doon, ipinagpatuloy ng iba ang paakyat na paglalakbay habang si Jared ay umupo sa tabi ni Josephine. Inosenteng kumurap si Josephine kay Jared at nakangiting sinabi, hindi na ako makahakbang. Bakit hindi mo ako buhatin sa iyong likod? Hindi pwede. Wala akong lakas para dyan. Mariin na umiling si Jared. Pero pagod na ako. Wala na akong natitirang lakas. Angal ni Josephine sa nakakaawang boses. Pakiramdam ni Jared ay kumirot ang kanyang puso habang nakatingin kay Josephine. Iniisip kung gaano ito kaganda. Bagamat medyo mainit ang ulo niya minsan. Mabait naman siya. Biglang hinawakan ni Jared ang kamay ni Josephine. Nagulat siya sa biglaang pagkilos. Agad niyang binawi ang kamay. Gayunpaman, hinawakan niya ito ng mahigpit kaya hindi niya napigilan ang sarili mula sa pagkakahawak nito. Nabahira ng pamumula ang pisngi niya habang kagatlabi. Hindi nangangahas na tingnan si Jared. Kabanata 206 na naramdaman ni Josephine ang pag-agos ng init mula sa kamay nito papunta sa katawan niya. Ibinaba ang kanyang ulo. Bangulong siya sa halos hindi marinig na boses. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Napakaraming tao dito. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Jared. She ducked her head lower and whispered in a even softer voice. Sabi ko, wag mong gawin yan dito. Napakaraming tao sa paligid. Pumunta tayo sa gitna ng mga puno. Binitawan ni Jared ang kamay niya. Bakit natin gagawin iyon? Halika na, kumilos na tayo. Kung hindi, hindi na tayo makakahabol sa iba. Natigilan. Tumingin si Josephine kay Jared at nakita niyang nakatingin ito sa kanya na may pilyong ngisi. Binaril niya ito ng nakakamatay na titig at sinugod siya. Papatayin kita. Gayunpaman. Ilang hakbang pa lamang si Josephine bago niya napagtantong hindi na siya pagod gaya ng dati. Hindi na rin masakit ang mga paa niya. Sa katunayan, nakadama siya ng kaiganhawahan at energetic. Gaya noong una niyang simulan ang pag-akyat. Bakit ka nag-spacing out? Bilasan mo. Tawag ni Jared nang makita siyang nakatayong hindi kumikibo. Oh, tama. Nang natauhan si Josephine, mabilis na sinundan si Jared. Hindi nagtagal ay naabutan nila si Walter at ang iba pa, na nagulat sa bilis ni Jared at Josephine. Josephine, di ba sabi mo pagod ka na? Maingat na pinag-aralan ni William si Josephine. Ngunit hindi siya mukhang pagod. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Anyway, hindi na ako pagod. I feel quite refreshed. Sagot ni Josephine na mukhang tuliro rin. Nang marinig ng iba ang kanyang tugon, bumagsak ang kanilang mga tingin kay Jared. Nahulaan nila na baka may kinalaman siya dito. Tara na, malapit nang magdilim. Sabi ni Jared na binilisan ang lakad. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay narating na nila ang summit. Gayunpaman, ito ay napakasikip na ang monasteryo ay nagsara ng mga pintuan nito. At lahat ay maaari lamang maghintay sa labas. Si Jared at ang iba ay nagtungo sa harapan ng karamihan. 2 monghe ang nakabantay sa pasukan. At sabay-sabay nilang pinahinto ang mga ito. Pakiusap huwag mong pilitin na pumasok sa monasteryo. Hindi namin papasukin ang sinuman ngayon. Sabi ng isa sa mga monghe. Lumukat ang mukha ni Walter sa isang ngiti habang magalang na sinabi. Excuse me, pero kaibigan tayo ni Abbot Erasmus.
Maaari mo bang ipaalam sa kanya na narito si Walter Grange mula sa Horrington? Sinabi sa amin na huwag papasukin ang sinuman. Si Master Leonidas ay nasa gitna ng paggagamot sa anak ng aming Panginoon at hindi dapat istorbohin. Maangin na tugon ng monghe kasabay ng pagwawagiway ng kanyang kamay. Mukhang hindi nagalit si Walter sa sagot ng monghe. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Kumuha ng pera, at inilagay ito sa kamay ng monghe. Nagdala na rin ako ng magpapagamot sa sakit niya. Alam ito ng iyong amo. Kaya kailangan mo lang ipaalam sa kanya na dumating na kami. Napangiti ang monghe nang makita ang pera sa kanyang kamay. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa at sinabing, kaya pala kaibigan kayo ng aming amo. Mangyaring maghintay dito ng ilang sandali. Pupunta ako at iaanunsyo ang iyong pagdating. Nakangiting pinanood ni Walter ang monghe na tumatakbo papasok sa monasteryo. Ito ay isang pangunahing halimbawa ng isang sitwasyon kung saan mas nakakalito na harapin ang mga mas mababang ranggo kaysa sa mga nakatataas. Ngumisi si Jared. Ang isang monasteryo na may ganitong ugali ay hindi kailanman magkakaroon ng kakayahang pagalingin ang babae. Nagpalitan ng galit na tingin ang grupo. Ganyan ang mundo ngayon kung saan kahit na ang mga lugar tulad ng isang monasteryo ay pera ang pag-iisip. Sa halip na tawagin itong isang monasteryo, mas tumpak na tukuyin ito bilang isang tourist attraction. Hindi nagtagal. Ang monghe ay tumakbo pabalik kay Walter at magalang na yumuko. "Sir, pinayagan ka ng aming master na pumasok." Tumango si Walter. Pagkatapos ay inakay si Jared at ang iba pa sa monasteryo. Ang ibang mga turista ay bumili ng mga insenso at sinindihan ang mga ito habang nagdarasal para sa magandang kapalaran. Kaya naman, isang manipis na tabing ng usok mula sa nasusunog na mga insenso ang nakapalibot sa monasteryo. Kabanata 207 pagkapasok nila sa loob. Isang balbas na lalaking nakasuot ng damit ang sumugod upang salubungin sila. Sabi ni Erasmus, "Mr. Grange, humihingi ako ng paumanhin sa paghihintay sa iyo. Patawarin mo ako." Magalang na iniyuko ni Walter ang kanyang ulo. Pagkatapos ay iminuwestre si Jared. "Ito si Mr. Chance, ang taong nangangailangan ng spiritual brush at cinnabar rosary. Dinala ko siya dito para tingnan ang anak mo." Sinulyapan ni Erasmus si Jared na bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ngunit mabilis itong nakabawi at ngumiti. "Walang nagmamadali. Bakit hindi tayo pumasok sa loob at uminom? Sinusuri ng senior ko ang kalagayan ng anak ko ngayon." Habang nagsasalita si Erasmus, sinenyasan niya ang grupo na sumunod sa kanya. Papasok pa lang si Jared sa main hall. Nakaramdam siya ng biglaang lamig sa hangin. Napakalakas nito na may panginginig na bomb alert sa kanya sa kabila ng napakainit na init. Nang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Jared, nagtanong si Walter, "May problema ba, Mr. Chance?" "Wala." Ngumiti si Jared at umiling. Bumaling si Erasmus kay Jared. Nakangiting nakakainis. "Nararamdaman mo naman na biglang lumamig sa loob ng bulwagan na ito. Di ba? May lumang balon kasi sa likod ng monasteryo. Ang tubig sa balon ay napakalamig sa buong taon. Kaya, itinuro namin ito sa paligid ng monasteryo upang ang temperatura ay maging mas malamig sa loob." Isang magalang na ngiti lang ang isinagot ni Jared nang walang sinasabi. Sinundan ng lahat si Erasmus sa pangunahing bulwagan patungo sa isang maliit na patio sa likod. Nang buksan niya ang pinto sa isa sa mga silid, naramdaman ni Jared ang lamig sa hangin na tumindi ng husto. Gayunpaman, wala sa iba ang tila nakadama ng anumang mali. Isang batang babae na may maesla na mga katangian ang nakahiga sa isang kama sa loob ng silid. Bagamat nakabalot siya ng makapal na kumot, ang kanyang mukha ay nakamamatay na maputla na para bang siya ay nagdurusa sa frostbite. Sa katunayan, may manipis na patong ng hamog na nagyelo sa kanyang balat. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa gilid ng kama ng babae na may hawak na jade scepter. Paminsan-minsan ay tinatapik niya ito sa noo ng dalaga at may ibinubulong sa kanyang hininga. "Ito ang senior ko, Leonidas." Sinabi niya na kailangan niyang alisin ang nagyelo na enerhiya sa loob ng katawan ng aking anak na babae upang pagalingin siya. "Sinubukan naming gawin ito noong nakaraang taon ngunit nabigo.
Sa pagkakataong ito, nakahanap na siya ng Jade Scepter na gawa sa mainit na jade na kayang sumipsip ng frosty energy sa loob ng katawan niya. Mahinang paliwanag ni Erasmus, ang isang mainit na jade ay nalikha sa pamamagitan ng pagpapailalim sa gemstone sa matinding init. Ang kapansin-pansin ay kaya nitong mapanatili ang init sa buong taon. Kahit na ilagay ito sa nagyayelong malamig na temperatura, babalik ito sa orihinal nitong temperatura sa loob ng wala pang kalahating oras. Bihirang makakita ng mainit na jade. At ang mga pagkakataong makahanap ng isang sapat na laki para makagawa ng Jade Scepter mula rito ay mas mahirap. Ang paliwanag ni Erasmus ay pumukaw sa kanilang pagkamausisa. At tumingin sila kay Leonidas ng may interes. Gayunpaman, si Leonidas ay tila malamig at malayo. At may kislap ng panunuya sa kanyang mga mata. Hindi man lang siya nag-abalang sumulyap sa mga ito, sa tuwing tinatapik ni Leonidas ang noo ng dalaga gamit ang Jade Scepter. Nakikita nilang unti-unti nitong hinihigop ang kanyang nagyelo na enerhiya. Matapos ulitin ang aksyon ng higit sa 10 beses, huminto si Leonidas at itinabi ang Jade Scepter. Gagaling ba siya kaagad? Sabik na tanong ni Erasmus. Umiling si Leonidas. Hindi magiging ganoon kadali. Mayroong malaking halaga ng nagyelo na enerhiya na nakulong sa loob ng katawan ni Rene sa loob ng mahabang panahon. Kaya dahan-dahan lang ang magagawa natin. Ang Jade Scepter ay nawala ang init nito sa ngayon. Kaya kailangan ko itong ipahinga sandali. Tumango si Erasmus. Nakikita ko, kung gayon gaano katagal bago mawala ang lahat ng nagyelo na enerhiya mula sa kanyang katawan. Bahagyang kumunat ang noo. Nag-isip sandali si Leonidas. Hindi bababa sa 3 araw. Ngunit maaari rin itong tumagal ng hanggang 6 na buwan. Natahimik si Erasmus nang marinig ang sagot ni Leonidas. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Kabanata 208, hindi mahalaga kahit na magawa mo ito sa kalahating buwan. Sa paghusga sa kung gaano karaming nagyelo na enerhiya ang maaaring makuha ng Jade Scepter sa bawat oras. Sa palagay ko kahit isang panghabang buhay ay hindi magiging sapat. At saka, 3 araw na lang ang natitira para mabuhay siya. Mabagal na sabi ni Jared. Matalim na nagsalubong ang mga kilay ni Leonidas. At sinaman niya ng tingin si Jared. Erasmus, sino itong ignorante na brat na ito? How dare he spout such nonsense? Siya ang taong hiniling ni Mr. Grange na tumulong sa pagpapagaling kay Rene. Tulad ng alam mo, naging tapat na patron ng monasteryong ito si Mr. Grange. Nagmamadaling sagot ni Erasmus. Galit na ngumuso si Leonidas. Kahit na, itong greenhorn ay may pisngi na pagdudahan ako. Alisin mo siya rito. Malinaw na nasaktan si Leonidas sa sinabi ni Jared. Ito, namutla kaagad si Erasmus. Dahil sa malapit na pagkakaibigan nila ni Walter. Naisip niya na hindi nararapat na paalisin si Jared ng walang galang. Anong problema? Naniniwala ka ba na kayang gamutin ng brat ang anak mo? Kung ganoon, aalis na ako. Kinuha ni Leonidas ang Jade Scepter at naghanda na umalis. Pakiusap huminahon ka. Sigaw ni Erasmus habang inabot niya para pigilan si Leonidas. Pagkatapos, napalingon siya kay Walter at sinabing, Mr. Grange, marahil ay mas mabuti kung ikaw at ang iyong mga kaibigan ay umalis sa amin sandali. Mas gusto ng senior ko na hindi maabala. Sinaman niya ng tingin si Jared habang nagsasalita. Nagtiwala siya kay Jared. Ngunit wala siyang magagawa. Abat Erasmus, ang anak mo ay may tinatawag na frosty constituent. Ang isang frosty constituent ay umaakit ng frosty energy. Kung ang isang tao ay may kakayahang gamitin ang enerhiya, maaari nitong palakasin ang kanyang pisikal na katawan at mag-alok ng walang hanggang kabataan. Nako, walang nagturo sa kanya kung paano gawin iyon. Kaya, ang nagyelo na enerhiya ay naipon sa loob niya sa mga nakaraang taon at naging sanhi ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Paliwanag ni Jared. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Bagaman ang Jade Scepter ay isang mahiwagang bagay na maaaring sumipsip ng nagyelo na enerhiya. Hindi ito sapat na malakas kung ikukumpara sa bilis ng pagdami ng malamig na enerhiya sa loob ng katawan ng iyong anak na babae. Higit pa rito,
Napakalakas ng nagyelo na enerhiya sa sinaunang balon ng monasteryo. Dahil dito, hindi siya mabubuhay ng higit sa 3 araw. Sa totoo lang, nag-abala lang si Jared na magbigay ng ganoon katagal na paliwanag dahil gusto niya ang spiritual brush at cinnabar rosary. Samantala, tulala si Erasmus, sa kabila ng hindi gaanong kaalam-alam sa kalagayan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay may kabuluhan ang sinabi ni Jared. Bundok ng kasinungalingan. Frosty constituent, sabi mo, habang buhay na pagkabata. Maaari mo ring sabihin na ito ay magbibigay ng isang immortalidad. Iyan ay ang lahat ng isang load ng kataranteduhan. Hindi pa ako nakarinig ng isang bagay na kasing katawa-tawa ng isang nagyelo sa buong taon ko bilang isang monghe. Malamig na tugon ni Leonidas. Tinitigan si Jared ng may labis na paghamak. Walang ekspresyong sagot ni Jared. Kung hindi mo alam, ignorante ka kasi. Ang Jade Scepter na iyon sa iyong kamay ay maaaring isang mahiwagang bagay. Ngunit ito ay madudurog sa 1,000,000 piraso kung ipagpapatuloy mo ito. Ang Jade Scepter na iyon ay talagang may kakayahang sumipsip ng malamig na enerhiya. Gayunpaman, malakas ang frosty energy sa loob ng katawan ni Renee, kung nararamdaman ko ito. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang kanyang enerhiya. Ang isang Jade Scepter na gawa sa mainit na jade ay hindi makayanan ito. At ito ay mababasag lamang. Basura, kahit na sa sobrang lamig. Ang Jade Scepter ay makakabalik pa rin sa orihinal nitong temperatura. Walang paraan na ito ay masira. Kaya't huwag mo nang isipin ang pagbigkas ng mga kalokohan. Dapat mawala ka na lang. Hindi ka welcome sa Lagrange Monastery. Si Leonidas ay nagngangalit sa galit. Galit na si Jared ay nang ahas na tawagin siyang ignorante. Walang sino man ang hindi gumagalang sa kanya ng ganoon dati. Ngumuso si Jared sa panghahamak. Kung hindi dahil sa spiritual brush at cinnabar rosary. Hindi ako magtataas ng daliri para tumulong kahit magmakaawa sila sa akin. Bastos kang brat, nagtatanong ka lang eh. Si Leonidas ay lumipad sa galit. Galit na iniangat ang kanyang tungkod sa hangin. Sinugod niya si Jared. Tumigil ka, please. Naalarma sa mga pangyayari. Mabilis na humakbang si Erasmus para pigilan si Leonidas. Si Walter at ang iba pa ay nakatayong nakatitig sa gulat. Hindi inaasahan na si Leonidas ay kumilos ng napakabilis. Kabanata 209, Kabastusan. Umungol si Tommy at susuntukan na sana si Leonidas. Dahil si Jared ang pinuno ng Dragon Sect. Walang paraan na tatabi si Tommy at panoorin na malapit ng bugbugin si Jared. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jared at sinabing, masyado siyang malakas para sa iyo. Napagtanto ni Jared na napakalakas ni Leonidas nang maramdaman niya ang puwersang ginawa niya sa isang pitik lang ng kanyang tungkod. Tumahimik ka, Senior. Maraming tao sa labas na naghihintay na makita ka. Masisira ang reputasyon mo kapag may makakita sa iyo na nag-aaway. Hinawakan ni Erasmus ang tungkod ni Leonidas at nagpayo. Nang marinig iyon, itinago ni Leonidas ang kanyang tungkod at ngumuso. Alisin mo sila bago pa nila ako inisin palalo. Baka umalis muna kayo, Mr. Grange. Kapag gumaling na ang anak ko, kukuha ako ng magpapadala sa iyo ng cinnabar rosary at spiritual brush. Awkward na sabi ni Erasmus. Pagkatapos ay tumingin si Walter kay Jared at nagtanong. Aalis na ba tayo, Mr. Chance? Dahil nangako na si Erasmus na ihahatid sa kanila ang cinnabar rosary at spiritual brush. Wala na silang dahilan para manatili pa. Bilang tugon, umiling si Jared. Hindi ako nagpunta dito para panoorin ang isang taong namatay. Determinado si Jared na iligtas ang anak ni Erasmus. Dapat ay mabuting tao siya dahil handa siyang ibigay sa akin ang cinnabar rosary at spiritual brush. Kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan siya. Little brat, tapos ka na ba? Kumunat ang noo ni Leonidas at pinandilatan si Jared. Hindi sigurado si Erasmus kung ano ang gagawin dahil naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Pwede bang itigil mo na ang pagiging maautoridad mo? Bakit hindi mo subukan para makita kung nagsasabi ako ng totoo? Ngumisi si Jared. Paano ko gagawin iyon? Nagulat si Leonidas.
Ang kailangan mo lang gawin ay gamitin lang ang iyong Jade Scepter para ma-absorb ang Frosty Energy. Kung ang iyong Cetro ay maayos pa pagkatapos, iyon ay magpapatunay na ako ay nagsasalita ng walang kaparerekan. Kung ganon, aalis na ako dito. Kung hindi, ito ay nagpapatunay na tama ako sa sinabi ko. Itinuro ni Jared ang Jade Scepter. Mabuti. Patutunayan kong mali ka. Kinuha ni Leonidas ang kanyang Jade Scepter at nagsimulang umawit habang hinahaplos niya ang ulo ng anak ni Erasmus. Sa tuwing hahawakan niya ang ulo ng dalaga, nakikita nila ang alon ng nagyelo na enerhiya na hinihigop ng Jade Scepter. Dahil doon, binaril ni Leonidas si Jared ng masamang tingin at ninisyan. Umalis ka na rito. Ang aking Jade Scepter ay ayos lang. Habang nagsasalita ay hinahaplos pa rin niya ang ulo ng dalaga. Biglang may narinig na kaluskos. At parang may nabasag. Sa sandaling iyon, lahat ay nagpipigil ng hininga sa pagtataka. Sa pagkabigla, hinawakan ni Leonidas ang kanyang Jade Scepter at siniyasat ito ng mabuti. Sa kanyang pagkadismaya, ang Jade Scepter ay may basag sa linya ng buhok. Ano ang nangyari sa aking Jade Scepter? Marahan niya itong hinawakan at umiyak. Pagkalapat ng kanyang kamay sa Cetro, nabasag ito at bumagsak sa lupa. Wow! Nabasag na. Napatalon si Josephine at tuwang-tuwa na napasigaw habang hawak ang braso ni Jared. Labis na napahiya si Leonidas dahil napatunayan lamang ng nangyari na tama si Jared sa lahat ng panahon. Nang makita ang reaksyon ni Josephine, galit na tinitigan siya ni Leonidas. Pagkatapos ng lahat, ang Cetro ay isa sa kanyang napakahalagang mahiwagang bagay. Natural. Hindi siya nasisiyahan sa naging reaksyon ni Josephine. Agad namang natahimik si Josephine nang mapansin ang hitsura ni Leonidas. Gayunpaman, halos hindi niya maitago ang excitement sa mukha niya. Maniniwala ka ba sa akin ngayon? Walang paraan na mahawakan ng iyong Jade Scepter ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa Frosty constituent niya. Matagal na siyang patay. Bulyo ni Jared. Kabanata 210 bagamat hindi nasisiyahan si Leonidas. Wala na siyang ibang maa-back up. Hence, he scoffed coldly. Mukhang tama ang hula mo. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang gagamitin mo para mapaalis ang nagyelo na enerhiya. Maaari kong ilabas ang malamig na enerhiya sa anak ni Abbot Erasmus nang hindi gumagamit ng anumang kagamitan. Besides, I can also enable her to make use of the frosty energy in her. Mahinahong sabi ni Jared. Sige, sige lang. Gusto kong makita kang gawin iyon. Tumabi si Leonidas na puno ng dismaya ang mukha. Walang sino man sa inyo ang pinahihintulutang panoorin ang pagpapagaling ko sa kanya dahil maghuhubad ako ng damit niya. Hindi ko kayang gawin ito kasama ka sa paligid. Nagulat si Leonidas nang marinig iyon. How dare you? Pervert. Kaya naparito ka upang samantalahin ang babae sa halip na pagalingin siya. Hindi mo ba alam na bawal yun? 18 pa lang siya. How dare you take off her clothes? Habang tumatahol si Leonidas, si Erasmus ay naguguluhan din. Hindi pa kasal ang anak ko. Paano ko hahayaan ang isang lalaki na makita siyang hubot-hubad? Paano kung lumabas ang mga salita? Masisira ang reputasyon niya. At saka, paano ko malalaman kung may gagawing out of line si Jared habang siya lang ang kasama niya? Pareho rin ang iniisip ni na Walter at William. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangang habarin ni Jared ang dalaga para gumaling ito. Tungkol naman kay Josephine, tinitigan niya si Jared at nagtanong, Jared, sinasamantala mo ba ang batang babaeng ito? Napasimangot si Jared nang makita niyang kinu-question ng lahat ang kanyang tikas. Hindi ko naman sinabi na huhuberin ko siya ng tuluyan. Kulang na lang tanggalin ko yung outerwear niya. Naisip ko lang na baka hindi nararapat na makita iyon ng ibang mga lalaki. Kung natatakot ka na baka magpakatanga ako, pwede kang manatili at manood. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng ginhawa si Erasmus. Dahil hindi siya maghuhubad. Sa tingin ko ay wala akong dapat ipag-alala. Higit pa rito, may mananatili at manunood. I don't think he's silly enough para gumawa ng katangahan. Senior, hintayin natin sa labas. Pupunta tayo at susuriin sila kapag tapos na sila.
Sabi ni Erasmus, mabuti kung ganoon. Kung nabigo siyang pagalingin siya, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Ngumisi si Leonidas at ibinaba ang kanyang tungkod bago naghanda para umalis. Sa sandaling iyon, isang monghe ang sumugod. Nako, may nangyaring kakilakilabot, may nagpupumilit na pumasok, hindi natin siya mapipigilan. Ang monghe ay mukhang natulala, at mayroon siyang sariwang sampal sa pisngi. Nakakatawa, umungol si Erasmus habang nagmamadaling palabas. Pagkalabas niya ay agad siyang nilapitan ng isang binata. Mahaba ang buhok ng binata at nakasuot ng long-sleeved shirt. Para siyang banal na tao na may cross sa dibdib. Sa likuran niya ay may dalawang takot na monghe na mukhang nabugbog. Namamaga ang kanilang mga mukha kaya hindi man lang nila maimulat ang kanilang mga mata. Master Erasmus, napatigil ako noong papasok ako sa Lagrange Monastery. Bakit ganoon? Tanong ng binata na may sarkastikong tono. Falcon, hindi ako ang amo mo. Ang iyong mentor ay nagtaksil sa monasteryo. At hindi na siya kamag-anak sa amin. Kaya, iwanan ang formalidad, at sabihin sa akin kung bakit ka pumunta sa aking monasteryo at binugbog ang aking mga monghe. Dumagundong si Erasmus, sa halip na masaktan. Pinanatili ni Falcon ang kanyang sarkastikong saloobin. Master Erasmus, pumunta ako dito para lang gamutin ang anak mo. Bakit ang sama ng loob mo sa akin? Hindi ka kailangan ni Rene. Umalis ka na dito ngayon. Sabihin mo sa iyong tagapagturo na maging handa dahil malapit ko ng puksain ang mga taksil. Lumapit si Leonidas kay Falcon at tumahol, mahaba ang buhok ng binata at nakasuot ng long-sleeved shirt. Para siyang banal na tao na may cross sa dibdib. Sa likuran niya ay may dalawang takot na monghe na mukhang nabugbog. Namamaga ang kanilang mga mukha kaya hindi man lang nila maimulat ang kanilang mga mata. Master Erasmus, napatigil ako noong papasok ako sa Lagrange Monastery. Bakit ganoon? Tanong ng binata na may sarkastikong tono. Falcon, hindi ako ang amo mo. Ang iyong mentor ay nagtaksil sa monasteryo. At hindi na siya kamag-anak sa amin. Kaya, iwanan ang formalidad. At sabihin sa akin kung bakit ka pumunta sa aking monasteryo at binugbog ang aking mga monghe. Dumagundong si Erasmus, sa halip na masaktan. Pinanatili ni Falcon ang kanyang sarkastikong saloobin. Master Erasmus, pumunta ako dito para lang gamutin ang anak mo. Bakit ang sama ng loob mo sa akin? Hindi ka kailangan ni Rene. Umalis ka na dito ngayon. Sabihin mo sa iyong tagapagturo na maging handa dahil malapit ko ng puksain ang mga taksil. Lumapit si Leonidas kay Falcon at tumahol, mahaba ang buhok ng binata at nakasuot ng long-sleeved shirt. Para siyang banal na tao na may cross sa dibdib. Sa likuran niya ay may dalawang takot na monghe na mukhang nabugbog. Namamaga ang kanilang mga mukha kaya hindi man lang nila maimulat ang kanilang mga mata. Master Erasmus, napatigil ako noong papasok ako sa Lagrange Monastery. Bakit ganoon? Tanong ng binata na may sarkastikong tono. Falcon, hindi ako ang amo mo. Ang iyong mentor ay nagtaksil sa monasteryo. At hindi na siya kamag-anak sa amin. Kaya, iwanan ang formalidad. At sabihin sa akin kung bakit ka pumunta sa aking monasteryo at binugbog ang aking mga monghe. Dumagundong si Erasmus, sa halip na masaktan. Pinanatili ni Falcon ang kanyang sarkastikong saloobin. Master Erasmus, pumunta ako dito para lang gamutin ang anak mo. Bakit ang sama ng loob mo sa akin? Hindi ka kailangan ni Rene. Umalis ka na dito ngayon. Sabihin mo sa iyong tagapagturo na maging handa dahil malapit ko ng puksain ang mga taksil. Lumapit si Leonidas kay Falcon at tumahol.